Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Magtiwala ka kay Jesus Christ lamang. So, itong video is a reminder lang para sa atin. Tiwala lang tayo kay Jesus Christ. Gawin natin ang kalooban niya. Paano? Mag-pray sa Kanya. Tanungin mo, Lord Jesus Christ, anong kalooban mo para sa buhay ko? In fact, if gusto mong masaya ang buhay mo, tanungin mo araw-araw yan. Kasi itong araw, iba sa bukas. Hindi mo alam anong kalooban ng Diyos para sa iyo bukas. So, kailangan mo sabihin, Jesus Christ, anong kalooban mo na yon na kailangan ko gawin? Then sasabihin niya sa iyo, makinig ka sa Kanya. Be patient. And malalaman mo anong kalooban niya. Tapos gawin mo at masasaya ang buhay mo araw-araw. Kasi sa mundo, naturo tayo ng mga pamilya natin, kaibigan, teacher, mga pare, mga pastor sa simbahan, that kailangan magtiwala tayo una sa sarili natin, sa isip at puso. Anong alam natin gawin? Okay? Anong dapat tama at mali? Pangdalawa, magtiwala sa mga pamilya, kaibigan ng mahal ka. At pangtatlo, mga doctors or pare or yung mga church members, ministers, right? Pero lahat yun hindi tama. Bakit? Kasi sa Bible, sabi daw, si Jesus Christ, hindi niya nag-preach at magtiwala tayo sa mga tao at sa sarili natin. In fact, sabi daw na sa message, si Jesus Christ, hindi siya nagtiwala sa sino man tao. Bakit? Kasi mga tao, una, sila, yung puso nila matigas. Most of them. Ibig sabihin, ganun, mahalin nila ikaw kasi pwede nila gamitin ka or gusto nila kontrolin ka. Tapos kung ayaw mong sundin sila, ang utos nila, hindi nila mahal ka. Tapos, second, mga tao, fickle-minded. Ibig sabihin, na yun, sabihin nila, mahal ka nila. Bukas, or next week, sabihin nila, ayaw ka kita. Ganun eh. Ang hirap mong magkasama sa buhay. You see, iba-iba ang isip at puso nila. So, hindi ka pwede magtiwala sa mga tao. Magtiwala ka kay Jesus Christ, Father God, Holy Spirit. At same sa Bible, sa Jeremiah. Sabi daw ni Father God, sumpa sa buhay mo kung magtiwala ka sa isip mo, yung akala mo alam mo ang tama, ang lakas mo, at sa ibang tao, at sa sarili mo. Kasi anong mangyayari ay yung puso mo mawawala sa focus kay Jesus Christ. Kasi dapat magtiwala tayo kay Jesus Christ, hindi sa atin. Hindi tayo Diyos, hindi natin alam anong talagang tama o mali. Okay? Kung sundin natin ang kalooban ng Diyos, araw-araw yan. When mamatay ka, lahat tayo mamatay naman eh. Will be judged by Jesus Christ. Gusto mo sabihin sa iyo, when mamatay ka, kilala ka ni Jesus Christ kasi nagawa mo ang kalooban ng Diyos? Or sasabihin niya sa iyo, hindi kita kilala eh. Kasi hindi mo nagawa ang kalooban ko eh. Nagawa mo anong akala mo kalooban ng Diyos. Nagawa mo ang kalooban mo. And alam mo anong result kung
gawin mo yon, pupunta ka sa impyerno. Diba sabi ng Jesus Christ, dapat kilala ka niya. Or pupunta ka sa impyerno, hindi sa langit. At impyerno, forever yan. Hindi parang sa buhay natin, ganun. Siguro 80 years, 70 years ang buhay natin. Iba, 20 years, 30 years lang. Pero when mamatay ka, forever yan. Saan ang gusto mong pumunta? Sa langit? O sa baba? Sa impyerno? Kung gusto mong pumunta sa langit, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Magdasal ka araw-araw. Sabihin mo, Lord Jesus Christ, anong kalooban mo kailangan ko gawin? Pakita mo sa akin, i-explain mo sa akin, at gusto kong gawin. Araw-araw yan. Kasi bukas, iba naman ang kalooban ng Diyos. Di naman parehas araw-araw eh. 'Di ba? So, yun ang kailangan natin i-focus. Ang dami kasing distractions na yun sa buhay. Focus ka lang kay Jesus Christ. Di mo alam kailan siyang babalik. Baka babalik siya mamaya, bukas, next year, or mamatay ka mamaya, bukas, or next year. Ready ka ba? So, ito ang end of the message. Sana na-inspire kayo mag-repent, magsisi sa lahat ng kasalanan nyo, at gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi, time is running out. Di mo alam kailan ang oras mo sa mundo. May Jesus Christ bless you.